So, paano nga ba ako nakapunta rito sa Canada? Um, Nakapasok ako rito sa Canada using visitor visa. Nag-try lang kami ng kapatid ko. In-apply niya ako, sponsor niya. Pero, malaking factor doon yung meron akong work sa Philippines. So, during the application of visitor visa, may work ako. So, I gather all the requirements. So, lahat ng requirements, andyan lang yan. Tingnan nyo. So, yun. Nung na-approve yung visitor visa ko, lipad ako ng Canada with the hopes na ma-take advantage namin yung actually, ang tawag doon public policy ng Canada. Di ba? Meron yun eh. In-extend yun ng up to until 2025. So, itong public policy, ito yung mga taong visitor dito sa Canada, allow silang maghanap ng work kapag sinuwerte sila na makahanap ng work. Pwede nilang i-convert yung visitor visa nila to work permit using an employer. Hindi mo na kailangan lumabas ng Canada actually or umuwi. Or maraming possibility at ways paano mo ma-convert yung visitor visa mo into different visa. Yung sa akin, so na-convert ako ng work permit using AIP program. Yung AIP kasi nasa Atlantic Canada yan. So nandito ko sa isang province ng Canada which is part of Atlantic. So doon ako pumasok sa program na yun. And mahabang process actually. Pero during those process na pinagdaanan ko, hindi naman ako nainip kasi meron akong remote work sa Pilipinas na dinala ko rito sa Canada. Yun. Isa yon sa nagpatatag sa akin na i-overcome yung mga inip, yung tagal ng process. Actually, hindi masasabing matagal kasi dumaan talaga ako sa real process from zero up to ma-build up yung offer letter hanggang sa submission. Actually, from posting ng ads hanggang sa ma-approve ako. So, kung yung timeline talagang lahat dinaanan ko. May mga ups and downs, may mga trial and error, maraming sinubukan, nag-failed. Basta meron kaming hinire na agent. Pero nakatulong siya in the sense na nilaid out niya yung lahat ng pathway na possible sa akin. Pero dahil sa delay ng update, lalong tumatagal, nakakainip. So, we decided finally na i-DIY na lang namin. Binayaran namin siya, initial payment. Hindi naman siguro siya nalugi doon. Pero kasi kapag yung nag-DIY ka, control mo yung mga dumarating na updates. Kumbaga, may access ka sa mga updates kung may pinapadala yung IRCC ng mga requirements na kailangan i-upload, may update ka dun, nakikita mo agad. Unlike na pagka meron kang agent, siguro hindi naman lahat, I'm not speaking for everyone, siguro iba nagsisend sila ng real update sa client nila, pero mahirap eh. Mas maganda pa rin yung DIY, mas hawak mo yung oras, mas hawak mo yung may control ka, yun, simple yan. So yung lahat ng process pwede kong i-share sa inyo, kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung saan ako nagsimula, at saka yung kung ano na yung status ko ngayon dito, kung gaano na ako katagal dito sa Canada. So, God bless you all. Pa-subscribe naman para magkaroon kayo ng another update. God bless you all.